Ngayon, naiunat ko na. Tsaka talagang na-stroke ako since 2002, September 22, 2002, naulit ng October 2003, then itong 2007, naulit na naman itong May. Ngayon, hindi ako nakakatayo at ang kanang kamay ko hindi ko na isusulap, then ang pagsasalita ko na humal. Pero nung matagpuan ko si Mr. Arburo sa church namin, sa mga Adventist, ay hindi niya sinabi sa akin ng Alive kung hindi yung tungkol sa anak niya, yung CD bibili ako. Pero tumawag siya sa amin, ang tungkol sa Alive ang nasabi niya. Yung umattend dito, so hindi naman ako makalakad. Sabi ko, excuse me po, kasi hindi po ako pwedeng pumunta dyan dahil sa hindi ako makalakad. Ngayon, anak ko na lang papupuntahin ko. Then, nung anak ko po pupunta rito, nanood siya ng seminar, nakita niya maganda, bumili siya ng isang banig na Alive, saka ng coffee. Then, pinainom niya kami. Sabi niya, ma, uminom ka nito, tignan mo sa iyo. Alam niyo, nakakatatlong tablet pa lang ako. Nakita ko ang ganda. Saka pati lahat ng pakiramdam ko na hindi ayos sa katawan ko, naging masigla ko. 3 tablet lang. Ngayon, sabi ng mister ko, siya hindi mo pa inom na basta ng Alive. Pero ngayon, pati anak ko, pati asawa ko, nagte-take ng Alive, pati father ko. Sa diabetes, mga 2 weeks, na uminom ako ng Alive bago nag-normal. Dati, 143. Then, 1 week, nagpatingin ako, 120. Then, nag-normalize ako, naging 95. Natakot ako. Kasi baka bumaba naman ang sugar kong masyado. Pero ngayon, okay na. Pati ang BP ko, naging dati 210/110. Dahil nga sa Alive, kaiinom ko siguro, bumaba. Naging 120/60. Kasi check-up ko lang. Kaya ngayon, nangangasa. Sabi niya, may makeup ka ba? Namumulay ang mukha mo. Sabi ko, wala ako, natural. Ang dahil sa Alive. Kung mataas ang diabetes ko, hindi gagaling itong sugat kong ito. Akala ko, natatakot ako. Akala ko, hindi gagaling. Pero after 3 days, tuyo na siya. Kung may diabetes ako, hindi gagaling ito. Pero ngayon, okay na. Tapos nagpa-x-ray ako. Dahil sumasakit ang libro ko. Nung una, sabi nung doktor, nako, misis, wala biro yung doktor ko, si Dr. Bautista. Ngayon, nung tignan niya ako, sabi niya, misis, wala na akong baga. Hindi ho, clear na clear. Wala kayong tindihin. Pati ang, niyo, wala rin. Sabi ko, sa heart niyo, wala rin. Tayong makita, okay na kayo. Pero ngayon, pareho kami ng mister ko, dati siyang maintenance niya, 4,000 a week. Ako, 3,000 plus. Wala na kami iniinom na gamot kaya. Vitamin na lang Alive. Nandali sa Alive, eto, buhay na buhay ako, nakakalakad na ako. Buhat sa LRT, hanggang dito, naglakad lang kami ng anak ko. Dati hindi ako nakakalakad. Ngayon, talagang, una sa lahat sa Panginoon Diyos, itinuro niya itong Alive sa amin. Una, user lang ako. Ngayon, member na ako ng Alive. Kumikita pa. Meron ako dati, before is valvular disease. Nag-start ng valvular disease, karoon siya ng mga infection, karoon ng naging endocarditis. Naghalo-halo na siya. Nagkaroon din ako ng edema, yung sa feet and ankle. Yung nagkaroon, namamaga buong katawan ko, inamanas, pumuputok yung ugat ko sa paa. Di ako totally nakakalakad. Ilang times akong nangyari sa akin yun, yung hindi ako nakalakad, hindi ako nakakabangon, hindi normally ang heartbeat, nagmamalfunction, dahil nga hindi siya yung properly, isi-shut yung ng blood circulation. 3 beses na ako nagkaroon ng angina attack. Yung first and second, sinabi na niya sa akin yun. Yung 5 to 7 years ang average life ko. Hindi ko na iniintindi yung sinabi niya sa akin ko
disease ko dahil mahirap. Hindi ko inintindihan kung ano yung sakit ko. Kundi iniisip ko yung nagagawa ko in 5 to 7 years. Dahil single mother ako ng 10 years. Kaya lahat ng, yan na sa akin, lahat ng pwede kong inamin, lahat ng nag-aalok sa akin. Hindi ko tinatanggihan. Lahat ni-intake ko. Kahit mahal siya, sinusubukan ko. Dahil kung ano yung nakakabuti sa akin. Kaya nga nung inalok ako ng alive, nakita ko yung mga, ng segresyo, yung mga napagaling. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Na kahit 3 times, ginawa akong 9 times. Yung lagi na lang ko is, yung kung may overdose. Nung nalaman ko wala overdose, ginawa ko yung parang pagkain na hindi yung ideal intake. Kasi gusto kong gumaling eh. Pero yun na yung naging sa akin ng alay. Ko siya yung nakatulong sa akin na gumaling ako, doon ako nakaramdam ng lahat ng luwag sa katawan ko. Kasi pag natutulog ako, hindi ako makadiretso. Talagang naka-incline ako, nakaupo lang ako. Hindi ako nakakatulog ng dahil night natulog ako dahil nahihirapan ako huminga. Meron akong oxygen, small personal oxygen. Na pag natutulog ako, nagigising ako dahil nahihirapan ako. Siguro once a week, gumagamit ako ng oxygen mga 4 to 6 times. Dahil lagi akong nahihirapan nga siya. Konting, hindi ako marunong magpasensya. Lagi ako nakasigaw. Hinit ulo ko, pero nung nag-intake ako ng alive, parang wala lang, talagang maraming nabago din ako yung mainit ulo ko, nakakatulog na ako ng dire-diretso, hindi ako nagigising. Natutuwa ako, kaya ngayon tuwa ko yung 1 week, yung na na-intake ko ng alive, alam mo ba yun na, alam ko siya yung dinagdagan ko pa ng dinagdagan po. I was diagnosed with multiple breast cysts, both breast yon nung 2005. At first, hindi ko naman alam na meron akong ganun eh. Meron akong bukol. Tapos, nung naramdaman ko na lang siya, kasi meron akong hormonal imbalance, naramdaman ko na lang na hindi na ako makaligo, na yung tabo yung gamit ko. Hindi ko na siya mabuhat, nahihirapan na akong magsuklay. Tapos nung nagback pain na ako, meron na akong pain sa ganito, pero hindi ko pinapansin. Nung nakalipas na 1 buwan, hindi pa rin nawawala, nahihirapan na ako, doon ako nagsabi doon sa mother ko, kasi umiiyak na ako talaga sa pain. So nagpa-ultrasound ako. Na-find out doon sa first ultrasound ko, na maliit lang yung bukol. Pero nagtataka yung mga doktor kung bakit daw nagpe-pain ako, ang liit-liit lang ng bukol. Na-find out namin na meron palang, multiple pala sa both breast, na ang dami-dami niya. Tapos, nakita ko na nagkapa ako, na talagang malaki na siya, matigas, hindi nagmo-move yung bukol. So, doon ako nag-isip. Tapos, nakakapa ako ng 3 lymph nodes sa may kilikili ko. No, nung napag-isip-isip ko, nag-research ako ngayon. Sabi ko, bakit ganito? Yung nafe-feel ko, sabi ko, hindi nakatulad nung dati na mas lumala yung pain eh. Hindi ko na siya matiis. Nagpatingin ako ulit do sa doktor. Sabi niya, nasa stage 1 to, sabi niya ganyan. So advice nila ipa-biopsy ko para malaman nila kung yung talagang bukol na yon, yun lang talaga siya, kung iisa lang talaga siya. Tapos yung mga ibang bukol sa kabila na breast ko, kung malignant na rin. Sabi ko, natatakot ako. Siyempre, nag-work din ako sa hospital before. Sabi ko, ayoko magpa-biopsy. Tapos may pinatingnan na naman ako another doctor. Sabi niya naman nga, stage 1 daw talaga yon. Kasi nakita na nila yung itsura. So, doon ako naniwala. Hindi na ako nagpa-undergo ng biopsy. Binigay na nila ako ng medication. Sabi ko, hindi ko na-feel na yung